bukod sa gusto nilang ipakulong si Pastor Kibuloy, ang may plano po silang, sorry po sa word, sa salitang pulis po, may plano po silang gipitin lalo or tubigin pa para pilitin nilang bumaliktad against kay Pangulong Duterte. Na ang ibig ko sabihin, pagka natubig po nila si Pastor Kibuloy, sorry po sa word ko, wala lang ako may isip na salita, tubigin or pilitin nila, mapersahan nilang magbigay ng sinungaling na statement. We thank you, Healthy Lifestyle, thank you po. Ayun, sa statement, persahan nilang gawa ng mga kakaibang kwento against sa kay Pangulong Duterte at kay VP Sara, paglalabanin po nila. At yun po gagamitin yung statement na yon na kung mapapayag nila si Pastor Kibuloy para ituro o diinan ng gusto ang mag-amang Duterte. I hope nakuha nyo po yung kwento, no? Si Pastor Kibuloy, sakaling makuha po, ayon po sa unconfirmed report, sakaling makuha ng ilang pwersa sa gobyerno, pipilitin nila o iaharas nila ng gusto, pipilitin nilang gumawa ng istorya na ikasisira ng mag-amang Duterte. At naniniwala ho ako at alam nating lahat na hindi mangyayari ito at hindi ilalaglag ni Pastor Kibuloy ang mag-amang Duterte o partikular na po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa programa ko po, expect nyo po sa akin, may mga i-share ako sa inyo. Pwede nyo sabihin Marites, pero sa akin hindi ko, mas gusto kong sabihin na mga unconfirmed reports to kasi yung ibang nakukuha nating information galing din mo mismo sa mga ilang kaibigan natin sa Intel community. At yung iba naman po, syempre yung mga usap-usapan sa paligid. At ang alam ko, ibig sabihin ng Marites, itong latest. At ayoko rin naman sabihin na yung i-report ko sa inyo, yung pinaka-latest, kundi ito lang yung bagong nakukuha kong informasyon base po sa pinapaabot sa akin ng mga ilang kaibigan natin, malalapit at mga trusted na friends natin or informer. Ang gusto ko sa inyong i-share ngayon yung tungkol sa issue kung paano inaatake. Sorry, maingay sa paligid. Kung paano ngayon inaatake o inuusig si Pastor Kibuloy. At alam naman natin lahat ang punot dulo nito. Hindi lang si Pastor Kibuloy ang tinatarget nila, kundi ang mag-amang Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. At syempre po yung SMNI, nandun po yung programa ni President Duterte at ang SMNI lang po ang buong tapang at walang takot na naglalabas ngayon ng makabagong impormasyon hinggil sa mga ibinabatong intriga po sa BBM administration. So, base po sa unconfirmed report na nakuha ko, bukod sa gusto nilang ipakulong si Pastor Kibuloy, may plano po silang, sorry po sa word, sa salitang pulis po, may plano po silang gipitin lalo or tubigin pa para pilitin nilang bumaliktad against kay Pangulong Duterte. Na ang ibig ko sabihin, pagka natubig po nila si Pastor Kibuloy, sorry po sa word ko, wala lang ako may isip na salita, tubigin or pilitin nila, mapersahan nilang magbigay ng sinungaling na statement. We thank you, Healthy Lifestyle, thank you po. Ayun, sa statement, persahan nilang gawa ng mga kakaibang kwento against sa kay Pangulong Duterte at kay VP Sara, paglalabanin po nila. At yun po gagamitin yung statement na yon na kung mapapayag nila si Pastor Kibuloy para ituro o diinan ng gusto ang mag-amang Duterte. I hope nakuha nyo po yung kwento, no? Si Pastor Kibuloy, sakaling makuha po, ayon po sa unconfirmed report, sakaling makuha ng ilang pwersa sa gobyerno, pipilitin nila o iaharas nila ng gusto, pipilitin nilang gumawa ng istorya na ikasisira ng mag-amang Duterte. At naniniwala ho ako at alam nating lahat na hindi mangyayari ito at hindi ilalaglag ni Pastor Kibuloy ang mag-amang Duterte o partikular na po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsasabi kung Marites ito, bahala na po. Basta sa akin po, unconfirmed report po ito mula sa isang kaibigan sa Intel community na lahat ng paraan ginagawa ngayon para gipitin, sikilin si Pastor Kibuloy. Anyway, nasabi na ho namin sa nung nakaraang vlog, hindi lang naman ho kami, kung may mga ibang vlogger din nagsabi na, kaya sila nagpalabas ng isang saksi sa Senate na sinasabing inabutan ni Pastor Kibuloy ng mga baril, iba't ibang matataas na kalibre ng baril ang mag-amang Duterte.
Ang tingin po namin doon, isa po itong mind conditioning para sakaling kung may gawing raid, pagsalakay ang mga otoridad sa mga properties ni Pastor Kibuloy, ma-justify na po nila sa madla o sa mamayang Pilipino na may mga baril talaga sa properties ni Pastor Kibuloy at alam natin na hindi ito totoo. Sa mga hindi ko po nababasa, sorry ho inaano ko lang ho yung narrative ko. Daddy Duncan, te amo. Ito po ba yung te amo? Ba't nawawala ka sa YouTube? Uy, sorry. Pakiano po, nawawala ba ako? Okay. Go, go, go. Malapit na kanakuting. Ayun. So sa mga, pasabi na lang ho. Neil Macaraeg watching here, Madrid, Spain. Shout out, Macaraeg family, Caloocan, and Kitcharao, Agusan del Norte. Hello po sa pamilya ni Neil sa Horda, Macaraeg. Ayun. So, balikan ko lang ho yung kinikwento ko tungkol sa paano nila gagamitin si Pastor Kibuloy para pag-awayin sila ng Duterte. At naniniwala ho ako, hindi mangyayari to. At alam ko rin ho, doon sa pwersang yun na may planong ganito, meron din ho tumututol dahil malabo mangyari pa ho yun. Kumbaga malabo pa po sa sabaw ng pusit para mangyari yun. Kaya lang malilikot to ang isip ng mga nasa kabilang panig na kumakalaban sa pamilya Duterte at kay Pastor Kibuloy. So, yun lang po pansamantala. Sa mga susunod, may mga bibigay pa ho ako sa inyo mga unconfirmed report na I hope hindi man makagulo ng isip nyo, medyo mapapaisip kayo, ganun pala yun. Anyway, sa pansamantala, babasahin ko na lang po muna bago ko magpaalam. Kay Cotton Print 25, every minute, BBM and Lisa are digging their graves deeper. Ginagalit nila mga tao lalo. Yun ang mahirap ang tingin ko po rito, yung nangyayaring prayer rally sa SMNI, yung paglabasan ng mga vlogger, at saka yung pagbibigay ng kani-kanilang galit o hinaing laban sa gobyerno. Pag hindi nila na-control to, sana naman hindi lumala ang gulo, pero most probably ma-escalate po ito kung ano man yung senaryo mangyayari. At sana kung may mga kung ano man pangyayari, mapabuti po ang bansang Pilipinas. Marilyn Case watching from Wilson, ND, USA. Ano yung ND? JSG Brothers, grabe pala. Ganun na po, yung mga unconfirmed report na natatanggap na yung lingkod, go, 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 wag po kayong tumigil mag-vlog. Salamat po. Hanggang patnubayan pa ho sana tayo nasa taas at sana wag din tayo masalbahe. Sandy Canilaw, watching from Switzerland. Hello po. Hindi ko alam kung sir or ma'am Sandy Canilaw. Ingat po kayo dyan. Healthy lifestyle, please support channel. Please po, please po. May bago kaming term ngayon, please. Uy, go, go, go. Thank you sa pinadala niyo po. Ana Rosalando, go lang po. Cotton Pin, more power sa inyong tatlo. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Watching from Wisconsin, USA. Ito si S3W Gaming. Hello po. Sir, good day po sa inyo. Hello po. Anong oras na po ba dyan sa inyo? Kasi sa amin sa Canada, 12 hours po difference. Mga 3 po ng madaling araw ngayon doon sa Winnipeg. Hello po sa mga kamag-anak ko roon. Sa mga kamag-anak ko rin po sa Amerika. At syempre sa mga kamag-anak ko po sa Davao, Cavite. At syempre po sa probinsya po ng nanay ko, mga Waray-Waray sa Burungan Summer po. Ana Rosando, golan po. RR Lopez, Onang, hello po, ingat. Ingat din po kayo. Hello Albaran, hello po, watching from NB Canada. It's NB, sorry. May PR card po ako sa Canada, hindi ko lang po tinuloy. Hindi, mas gusto ko dito sa Pilipinas. Yung pamilya ko po nandun. S3W Gaming, 10 a.m. Wow, saan po kayo ngayon, S3W Gaming? And ano tong S3W Gaming? Game foul ba to? Sa Sabong? 1:32 a.m. sa US. Wow, saan po sa US? JSG Brothers, grabe pala, di ko akalain ganun kadami ang tao di Kibuloy. Ano pa kaya ang ibang religion? Ay, alam niyo po ang nakakatuwa? Sa SMNI, alam niyo yung masipag pang mag-cover sa SMNI ngayon? Yung UNTV, na alam natin na pareho silang Christian, pero iba ang pangalan ng kanilang religion. Pero napaka-supportive po ng UNTV. And hello po sa SMNI at hello rin po sa kasama natin sa UNTV. Basta po, tulad po ng mga ginagawa ng mga kababayan natin sa Liwasan Bonifacio ngayon at sa iba pang mga prayer rally site na ginagawa ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Palakasin pa ho natin yung anay natin, manatili tayong mapagmatsyag, mapagmanman, at lagi lang ho tayong manalangin na sana walang mangyaring masama sa ating lahat at sa ating mahal na bayang Pilipinas po.
Sandy Canilao, Kitty Pop, sir. Yes, sir. Yes po, yes po. Go, go, go. NP, sir. Huwag po kayong tumigil at matakot sa kanila. Helen Malyari, Miso po, from Pampanga. Hello po, saan po kayo sa Pampanga? Meron akong kilala dati sa Pampanga. Dati po siyang Miss Florida Blanca. Pero po kaya Mr. Florida Blanca na po siya. Hello po. Hello, kaibigan ko po siya. Healthy lifestyle mo. Ingat po kayo dyan. Watching from Bahrain. Wow, Bahrain. Texas, USA, Cotton Pin, 1:33 a.m. Wow, bakit gising pa kayo? Kuya Germs din ba kayo? Rosario Almansec, 3:33 po dito sa London, Ontario, Canada. Wow. Sana makapunta tayo sa Ontario, Canada. Lifestyle, sir. Ito lang ha. So sa mga nalalagpasan ko ha, mabilis eh. Sir, wala na freedom of speech. I thought state and church were separated. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya po talagang ang nangyayari ho, iba yung tinititigan saka sa tinitingnan. So double standard po minsan ang nangyayari at tama po yung akusasyon nila na medyo nagbimisto lang kangaroo court na po yung committing hawak ngayon ni Risa Hontiveros ba sabi nyo? Hindi ho, si Senator Risa po nakakover ko po sa Senate. And nakakagulat lang po. Kasi marami pa hong malalaking issue talagang dapat tutukan in aid of legislation. Kung talagang yun ang objective nyo, bakit mas pinupuntirya po si Pastor Kibuloy na pwede naman ho korte na lang ang umusig at tumusga at maghatol sa kanya. At para hindi na ho magmukhang politika ang nangyayari ngayong kaganapan. Si Lina Libudbo, hello po. Kailan po ang live yung tatlo? Magla-live po kami. Si Missy na po, alam niyo ho, namimiss na rin ho namin siya. Naka-live lang po, pansamantala. At very informative po kayong tatlo. Thank you po. Soon po, soon. New Brunswick, Canada, 4:33 a.m. dito. Bali, Atlantic part ng Canada. Wow, lamig dyan. How's the weather po? Miss Eloy Albaran, Supra. Supra. Helen Malyari, Bacolor po. Oy, sa mga kamag-anak ko po sa Cavite, mga purifikasyon po. Kamusta po kayo dyan? Si Torani, hello Sir Marlon, glad you are live alternating with Miss Pam. Oo nga, pinahama ko ako ni Yusek Pam. Sabi niya, loko ka, pinangako ko kanina, magla-live ka. Kaya kahit hindi pa ako nagpalit ng damit, eto rin yung mapapanood nyo. May yaap po kaming vlog ni Yusek Pam. I hope magustuhan nyo yung topic namin. Ang topic po namin doon ay tungkol po rin sa rally sa SMNI at saka yung paano po i-handle ngayon ng mga bagong comms, bumubuo ng comms ni PBBM, yung messaging po ng Pangulo at bakit napahiya po ang Pangulo sa interview ni ABC broadcast journalist, Australian Broadcast Corporation journalist, Sarah Ferguson. Nakita niyo naman po ron, nagulat siya tungkol sa corruption, kung saan tinawanan lang ni PBBM yung tinanong sa kanya tungkol sa corruption na hindi yung magandang tingnan. Siguro sa tingin kaya naman na bigla po siya. Ang maganda lang po ron, magaling po yung broadcast journalist na si Sarah Ferguson. Sana po may mga media pa ang katulad dito sa atin. May mga media naman dito sa Pilipinas na kasing galing at alam ko naman may kasing galing si Miss Sarah Ferguson. Pero ang tanong lang po, kasing tapang po ba siya ng mga kasama natin media dito? Helen Malyari, Black Bacolor. Si Torani, hello Sir Marlon, glad you are live. Yes po. Hello po, watching from Japan. Ohayo gozaimasu po. Rosalinda Miranda, Region de la Peña, watching from Japan. Ohayo, Sir Region de la Peña. Healthy lifestyle, sir. 1:35 a.m. na po. Malabo ba? Baka oily lang ako. Malabo ba? Teka lang ha. Malabo ba? O malabo lang ang mga pinagsasabi ko. Pagpasensya nyo na ako. Gusto ko lang sa inyo i-share yung mga information ko. So sa mga bagong nakamonitor po ngayon, ang kwento ko po kanina, yung merong isang grupo po na nagplaplano ng masama kay Pastor Kibuloy. Na ang plano nila kapag nakuha nila si Pastor Kibuloy ay pilitin nila itong bumaliktad at magsalita ng hindi maganda, magbigay ng impormasyon laban po sa mag-amang Duterte. At malabo po mangyari yan, lalo ginawa na pong administrator ngayon ng Kingdom of Jesus Christ, si President Duterte. And isang good move po yun para po sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. And ang pinaka-latest po natin, nandun po ngayon si kagabi, o hanggang ngayon, ang Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy po, nandun po mismo sa compound. Nakalimutan ko ano tawag po ron nakapunta na ako ron isang beses po. Napakaganda po ng lugar ng KOJC.
nando po at kasama po ni Pastor Kibuloy ni President Duterte ang ilang mga idols po nating vloggers na yung Banateros po, si Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, sino pa ba? Marami pa po. Sorry ho kung may mga nakalimutan ako. At syempre, ang mga idol po natin si Miss Marlica. Grabe ma'am, nabalitaan ko, nagpadala kayo ng tubig at saka pagkain doon sa Liwasang Bonifacio. Grabe, sa lahat po ng mga taga-suporta po ni Miss Marlica, ako rin mo mismo sumasaludo kay Miss saka kay Ma'am Joey. Ma'am, late ko na sagot yung tanong nyo kung APO member po. Hindi po, proud SRB member ho ako from Alpha Epsilon Chapter. And idol ko po kayo lahat. Sa totoo lang ho, yung mga vlogger na to, nakakakuha ko ng impormasyon at bagong kaalaman. At ito ho, ngayon ang vloggers, ang makabagong paraan ng pamamahayag po. Wala ho akong background ng journalism, wala ho akong background ng communications, pero matagal na ho ako sa media. Ang background ko po ay government management and public administration. And I hope sa mga konting nalalaman nating lahat, konting pagbibigayan natin ng kuro-kuro, pagbibigay ng opinion, komento sa isa't isa, magkakatulungan ho tayo dahil isa lang naman ho ang layunin natin. Ang layunin ho natin, mapabuti po ang ating bansa. Alang-alang na rin ho sa mga susunod na henerasyon. JSG Brothers, sir, may mga vloggers na nandun. Opo, babanggit ko lang po, nandun sa Davao ngayon, nagmay meeting with Kibuloy PRD. Parang may nangyayaring nakaka-excite. True! And abangan po natin yung mga vlog nila at makakakuha tayo ng bagong information sa kanila. Good luck po sa kanila. Presencio Prado, Sir Marlon, pakireplay yung pahayag ni Atty. Barella at sa Sugando Saso, tago sa puso, laban kasama sa bahay. Uy, sorry, hindi ko na-monitor to. Kanina ba to? Nagsimba po kasi ang inyong lingkod. Kaya bago kami nag-taping ni Miss Pam, medyo nag-antay pa po sa akin yung ale. Sir Marlon, may pagtitipon din ng Marcos loyalist sa Intramuros. Oh, totoo? XXX? Iba ba to yung pagtitipon sa Intramuros sa Liwasang Bonifacio? Malapit lang po yan ha. Stone throw away lang po. Mga ilang metro lang po ang diferensya niyan. Esi Torani, we like your style of vlogging kasi kalmado boses. Hindi nakaka-stress. Uy, salamat po. Salamat po. Mukha lang akong stress at sana yung boses ko hindi naman nakaka-stress. At sana may mapulot ko kayong konting kabuluhan naman po sa mga pinagsasabi ko. At sana hindi kayo ma-bored, no? Pasensya na kayo, wala akong background sa communications. Pagsulatin nyo na lang ako, pero wag nyo rin ako pagkantahin. Pinipilit ko pong maging makapagsalita ng maayos dito po sa vlog dahil ito ho ang kinakailangan ng medium mo ng komunikasyon kung paano ho maiparating sa mga kababayan natin yung mga nalalaman namin at paano namin ma-share sa inyo. Kamusta po ba ang Sunday nyo? Yung iba nakapagsimba na ho ba? At alam ko po, yung iba po sa online nakakapagsimba at yung iba naman mga ibang religion, kamusta rin po at araw ngayon ng pagdadasal. Sabi, bakit daw T-off? Tapos, kasi hindi ho day off, T-off po, day off po. Linggo lang ho ngayon. Marisa Pron, hello. Uy, sayang. Sorry may napindot ako. Miss Marisa. Hindi ko na nabasa. Asan si Miss Marisa? Sorry. Hindi sinasadya. Eloy Arbaran, mabuhay po, sir. Salamat po sa inyong pakikisa para sa inyong bayan. Ay, opo, kawawa na po bayan natin. Po. Missing the trio vibes for life. Hazel Eyes. Opo, ako rin no, namimiss ko sila. Kahit kinakawawa nila ako, nakakamiss ko sila. Ganon. Si Marisa Pron, hello, watching from Brunei. Wow, kamusta? Ignis Minokawa, mga mersenaryo ba yung grupo na nagbabala kunin si Pastor Apollo Kibuloy, Boss Marlon? Tina-counter check ko lang, pareho ba tayo ng notes? Hindi po natin masabi. Pero ngayong ginawa pong administrator ng KOJC si President Duterte, mukhang mahihirapan po sila. And very brave yung ginawa ng ni Pastor Apollo Kibuloy na magpakita at kasama yung mga vlogger ngayon, selected vlogger ngayon sa kanyang properties. Ibig sabihin ho nito na hindi pa ho siya nakakalabas ng bansa at nandito po siya at pagpapakita rin po ito sa mga supporters niya na hindi niya, kung wala pa ho siyang direktang pahayag ngayon, pagpapasalamat po dahil grabe kahanga-hanga po yung mga kababayan nating KOJC members sa Liwasang Bonifacio at sa iba pa pong rally site sa iba't ibang panig ng Pilipinas at mundo po dahil grabe, nandun ho kami ni Yusek Pam last Friday sa Liwasang Bonifacio. Dumating kami mga 4:30, siguro hupa na po yung araw.
hindi na ho ganun kainit. At alam ko po, mga alas 3, may init pa noon. Wala kang makitang kapaguran. Nakita mo yung upbeat pa rin sila, masaya, masigla, wala makitang pagod. At yung hanay nila, very strong, masyadong matibay po yung hanay nila, walang bumabaklas po sa hanay. At ngayon, nasa ika-5 araw na po yung prayer rally nila. Try nyo lang po i-monitor, makakapunta po, punta po kayo, silipin nyo po para makapagpahayag, or i-monitor nyo lang po sila sa SMNI at saka sa DCAR at saka iba pa pong mga nag-share. Yung mga kaya po mag-share, paki-share na lang po rin yung nangyayari sa Liwasang Bonifacio. Excuse me po. Ngayon, healthy lifestyle, I don't think we want Trump. True. Attorney Trixie din, Doc Lorraine. Oh, nandun. Oh, si Doc Lorraine and si Attorney Trixie nandun din po. Glory Mountain po, sir. Oh, Glory Mountain. Nakapunta na po ako isang beses doon by land. Ang ganda po sobra. May naka-close in po ako noon. May isang kandidato noon ng kasama po ako. Pinalad na makasama ko. Dahil bumisita kami, may isang, alam mo yun, may pinakitaan kami ni Pastor. Ganun nung mag-entertain si Pastor Apollo Kibuloy. Una, syempre, masarap na pagkain. Tapos, may parade. Kala mo yung, yung sa Enchanted Kingdom. May float. Pero siguro, gusto niya lang magpasiklab. Gusto niya ipakita na. At napakababait po ng tao. Ng mga members po ng KOJC, mula sa mga hardinero, mula sa mga staff doon. At alam po natin na nangingibabaw po sa ng pagiging makadiyos at makatao. Julia G, hello, watching again from California. Wow, saan po ba ito? California. Julia G, hello po. S3 Gaming, Bisdak Pilipinas, Attorney Trixie, BMR, Channel, Pambansang Pilipinas, doon sila. Yun, andun pala ang Bisdak Pilipinas, Attorney Trixie, si BMR, Channel, Pambansang Pilipinas, doon sila. And thank you pala kay sa Bunal Pilipinas, nakikita ko po ni share niya yung sa channel niya yung vlog ng Third Floor Studio. Thank you po, thank you. Thank you, tulong-tulong po tayo. Minsan nalulungkot ako pag kami, anyway, kanya-kanya. May ibang vlogger na hindi nagkakasundo. Sana magkasundo na tayo. Isa lang naman ang gusto natin. Hi sir, good morning from Abu Dhabi. Wow, umaga na pa Abu Dhabi. Tapos, di ko mabasa ninyo. Unfair talaga ang Adoni Kuting. Sobrang nakakagalit po talaga kahit na hindi kami dito sa Japan, yan ang pinag-uusapan namin. Actually, isa lang ho kami sa mga nabudol ng kasalukuyang administrasyon. Pero tulad ng sabi ko noong unang vlog, hindi na ho ako may pain, pero move on na ho tayo. Talagang ganyan, siguro may ibang plano si Lord, kaya ginawa sa amin ng ganun, kaya pinagpilit kami pinag-resign sa mga pwesto namin. Banji Pascual, I got your page po kay Attorney Trixie. Wow, thank you Miss Banji. Sir, first time kayong nakita sa isang vlogger, kaya pinanood ko kayo. Uy, thank you po, thank you. Libangan ko po manood ng vloggers. Wow, nice XXX. Sa pangalan mo, kala ko iba pinapanood mo, yung pala vlog ang pinapanood mo. Tuloy mo lang yan, Triple X. Arizona, North Dakota. Healthy lifestyle mo'y ang USD interested kay Kibuloy, maraming problem dito, homeless, illegal immigrants, inflation. I don't they interested. Oh yeah, oo nga po. Hindi ko alam bakit nandami yung problema ng Pilipinas, bakit inuuna yung issue against kay Pastor Kibuloy, bakit inuuna yung charter change, di ba? Tama yung sabi ni Attorney Vic Rodriguez nung nagtalumpati siya sa Liwasang Bonifacio last Friday. Ang problema po, hindi ang konstitusyon, kundi ang problema po, corruption, inflation, kriminalidad. And about crime, may kwento po ako, susunod ko pong pag-live, kwento ko po sa inyo. Alam niyo po ba sa NBI headquarters sa Bacolod, tinapunan po ng chap-chap na katawan ng tao na medyo nakakilabot yung insidenteng yun kasi headquarters po yun ng NBI. At yung Bacolod po, alam po natin na yun po ang probinsya ng pinakamamahal nating lahat na si First Lady Lisa Araneta Marcos. At sa susunod yan po, magiging topic ko sa inyo. Kaya bibitinin ko po kayo dyan. Masyadong mahaba na po ako. Thank you po sa mga hindi bumitaw. Basahin ko lang po na interview daw ng Banatero si Baste. Oy, watch out kay Idol Baste. Ang galing, napakagaling. And nag-birthday pala si Sandro. Hindi ko alam kung binati si Congressman Sandro Marcos. Hindi ko alam kung binati ni Baste. Pero magiging topic ho natin ngayon, minsan yan. Ikukumpara ho natin sino ang mas makisig, sino mas magaling, at sino ang mas matalino. Kung si Mayor Baste Duterte ba o si Congressman
Sandro Marcos. Sa mga susunod po ng vlog ng Third Floor Studio, abangan nyo po yan. RR Lopez Onang, araw-araw ako nanonood ng prayer rally. Wow, thank you po. Alex Santos, uy, hindi ito yung broadcaster na kaibigan natin, kundi ito si Alex Santos, nakasamahan natin sa PCO. Sir Alex, hello po, at saka kay Asek Bam, sa mga kasamahan nyo sa team nyo. Julia G, sana po madami pang sumali at magsuporta sa rally. Sana po. Ako nga ho, nainip na, nagtataka na ako kung kailan ulit ang rally ng Maysog. Hakbang Maysog. Bebe Cares 14, always waiting, watching the videos you're uploading. So, thank you po, Bebe Cares 14. Ganda naman ng name nyo, Bebe S3W Gaming, yung Glory Mountain sa Tamayong yan. Opo, ganda po ron. Thanks, I got your live. Thank you, Bebe Cares. First day lang po, Sir Marlon ng prayer rally, nakatutok na ako ngayon. Thank you, thank you. Eloy Albaran, taga Davao po kami, sir. At malapit sa Kingdom area, totoo pong malaking tulong ni Kubuloy sa kapayapaan ng lugar. Panahon pa po ni President Estrada. Totoo po. At alam ko po yung daan papunta sa kanya, napaganda po. At sigurado po ako napaganda po yun dahil kay Pastor Kibuloy at syempre kay President Duterte na rin po mismo. Sa mga kababayan ko po sa Davao, pinanganak po ang inyong lingkod sa Davao City po, sa San Pedro Hospital. Natira po ako sa Don Julian Village. At saka po sa Sasa, nag-aral po ako sa Immaculate Conception College. Ngayon po, Bangkerohan ba yun? Ngayon po, University of Immaculate Conception po. Pasensya na po, nakakaintindi po ako, kasabot, kabalon man po magbinisaya, pero gamay-gamay lang po. Ibig sabihin ko gamay, dilid ako. At trying hard ako magbinisaya, pero yung mga nakapagbisaya po, hindi pa po ako may bebenta dahil nakakaintindi pa naman ako. Gamay-gamay lang po. Diyan ko nakita sa Bunal, Pilipinas ang third floor. Kaya nga po, nagpapasalamat kami sa Bunal. Sa bumubuo ng Bunal, Pilipinas. Thank you, sir, sa pag-repost mo, pag-reshare mo ng vlog namin. Thank you, thank you. Suportahan po natin ang mga DDS vloggers. Suportahan po natin ang mga vloggers na nagbibigay ng tamang impormasyon at matapang na impormasyon para po sa katotohanan at para sa kinabukasan nating lahat. Julia G, sana po merong top official and government workers na bumaliktad at sumusuporta sa pagpapatalsik sa BBM headquarters. Pagpapatalsik, ayoko po mag-comment kasi pero sana marami pang mga government officials na alam mo yun, umayon sa mga ipinaglalaban ngayon. Ang problema po talaga ngayon, yung mga pansariling interes ang nangingibabaw sa kanila, yung iba, mga ayaw magsalita, dahil una, baka magipit sila sa salita ni Madam Harlika, mag-gurgur sila, gurgur ba, gurgur, ewan ko, baka maharas po. At yung iba, syempre, may mga inaasan po silang proyekto. Yung iba naman, in fairness, proyekto hindi lang ng sariling bulsa nila, kundi proyekto po yun para sa mga kababayan nila, partikular na po sa mga congressmen. Hello, Mary Cruz. Hello po. Hi, Ma'am Mary. XXX, sinabi po kasi Marlica, support daw namin ang third floor studio. Oy, thank you po. Thank you, thank you, thank you. Totoo po yun. Alam niyo po, dahil sa mga endorsement ng mga idol nating vloggers, malaki po utang na loob ng third floor studio dahil po sa kanila bigla hong dumami po ang subscriber namin. At sana hindi kayo nagkamali ng inyong sinubscribe. Pagtiyagaan niyo po kami, pagtiyagaan niyo po ang konting nalalaman namin, konting kaalaman at katalinuhan. Sana makatulong kami kahit papano makapagbigay ng makabagong impormasyon at mga nararapat nyong malaman po. Thanks for your coverage. You're helping us lot Filipinos. Sabi ni Unwind. Thank you po, Unwind. RR Lopez Onang. Feeling ko may magandang mangyayari. Napaawit na si Attorney Panelo kagabi. Wow, talaga. Alam ko singer talaga si Attorney Panelo, no? Ang maganda, maraming magaganda boss sa kanila. Si Attorney Vic maganda rin. Dib, Davao kayo. Ngayon po, nasa Southern Metro Manila po ako. Medyo nahila po, nag-taping kami kanina ni Yusek Pam. Abangan nyo po, maganda po yung topic namin. Itik sa topic to look forward to Sir Marlon, we're grateful to have you. Opo, asahan nyo po sa programa kong T-Off dito sa Third Floor Studio, yung po yung mga unverified reports. Ayoko sabihing Marites kasi mamaya sabihin, bumabase lang po tayo sa Marites. Pero bilang mamahayag po, may mga sarili po tayong sources, kahit pa paano may mga nakukuha tayong informasyon. I-share ko lang po sa atin, i-share ko sa inyo sa mga susunod na araw at kayo na po bahalang mag-validate at tingnan nyo natin kung may katotohanan. Hindi ko naman yung sinasabing confirm lahat ng sinasabi ko, pero kaya sabi ko, unverified po. XXX sir, lagi po inaabangan uploads nyo. Di ba Don Julian Village, Maa? Opo, Maa. Sa Maa po, Don Julian Village. Ayun. At alam ko meron na ring SM sa Maa ngayon. Alex Santos, God bless po kayo tatlo, sir. Abangan ko po yan, Sir Marlon. Nag-subscribe na po ako. Uy, thank you po. Daughter of God, fan of 1G yung bisdak po ako, proud one. Uy,
Hindi ko po masabing bistak ako kasi sa Metro Manila, sa Maynila na po ako lumaki. Batang Santa Mesa ako, Batang Sampaloc. Pero sa Davao po ako pinanganak. Crescencio Prado, Sir Marlon, paki-reply ang pahayag ni SAS. Sorry, i-monitor ko po ito. Taga Philippine American Base sa Raleigh kagabi. Hindi ko po na-monitor. Nag-anak ko ako ng wedding kagabi. Kaya medyo busy ho lolo nyo. Good afternoon, watching from Japan, Ohio, gozaimasu. DM, watching from Florida and Kapwa, Tubong, Davao, born and bred. Para sa bayan po, magkaisa po tayo. Opo, tama po. Helen Malyari, nakakaliw po kayo. Panoorin lalo na pagkasama dalawang magandang dilag. Ay, opo, tama ba? Hindi ko ba typo na i-type nyo? Magandang dilag ba? O may bumabatok? Magandang dilag po ba o matandang dilag? Eloy Albaran, basta laban po tayong lahat. Walang bibitaw, may panalo din po natin ng ating ng bayan. Opo, manatili po tayong mapagmatsyag, manatili po tayong bukas, at manatili po tayong progresibo. Si Torani, maintain lang po ang tempo nyo, Sir Marlon, sa vlogging, relaxing to the ears. Maganda itong individual segments din po sa channel nyo. Thank you po. Unwind, lots of hot, fresh, and more eye-opener infos from you, sir. We're entering into exciting part. Kudos, Sir Marlon. Kudos din po, Sir Unwind. Donna Bugna, share ko kayo sa mga friends ko. Please, please, please. May tinatawag po kami ngayong LSS. Hindi po ito yung last song syndrome. Yung last song syndrome, ito yung kanta na kahit kung ano ginagawa mo, paulit-ulit mo kinakanta. Hindi oh. Ang LSS po ngayon sa third floor studio, ito po yung like, share, and subscribe. Sir Alex Santos, so muli, isang mapagpalayang pagbati po sa lahat. Salamat po sa tumangkilik. Sana po nag-enjoy kayo kahit papano. Hanggang sa susunod po naming vlog, magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat po sa lahat. Mag-ingat po tayo lahat. God bless us all. Thank you po.